Hi guys! So for today's video, ang pag-uusapan natin ay kung paano ba mag-request ng username and password to create an account sa EDPMS or Electronic Drug Price Monitoring System. So may mga DOH inspector din kasi na nag-visit sa drugstore to check kung meron na ba tayong EDPMS account. Ito nga pala yung system na pinagbabasihan ng DOH and DTI kung tama ba yung presyo ng mga butika sa mga binibenta nilang gamot, specifically sa mga essential drugs katulad ng mga gamot for chronic diseases like high blood, diabetes, cancer, and even yung mga antibiotics. So tara, alamin natin yan. Hi guys! So for today's video, pag-uusapan natin ay kung paano mag-create ng account sa EDPMS. So isa to sa system na ginagamit ni DOH and DTI to monitor yung prices natin sa pharmacy to make sure na hindi tayo overpriced lalo na sa mga essential drugs. So first is punta tayo sa edpms.doh.gov.ph. Then pag nasa home na tayo, punta tayo sa download. Then hanapin natin yung wait lang, hinahanap ko din kung ano ba yung dapat nating hanapin. Ayun, yung EDPMS Service Request Form. So, download natin yan, then fill out natin yung mga necessary information. Then, isave natin siya as PDF. Next, punta tayo ulit dun sa downloads. Then, download naman natin yung company registration form. So, same din, fill out natin. Then, after natin ma-fill out, save lang din natin as PDF. Next, punta tayo sa Contact Us. So, depende kung saang area yung pharmacy nyo or saan kayo naka-assign. So, hanapin nyo lang po dito kung sino yung kung kanino kayo pwede na mag-email or mag-reach out if you have any inquiries or questions. So, for example, dito sa NCR. So, ayan yung mga list ng mga DOH or EDPMS representative na pwede nating i-message or i-email if in case may mga tanong tayo. Next, punta tayo sa online services then company registration. Then, fill out lang din natin to. Company name, address, region, province, city, municipality, name of owner, email address, contact number, LTO number, classification. So, yung sa classification, pagka naman drop down nyo yan, pwede kayo makapili doon kung drugstore, hospital, pharmacy, depende sa nature ng business nyo. Sa type ng pharmacy na meron tayo. Then, doon sa GPS, so, click nyo lang yung show map. Ayan, click. Then, check nyo lang yung location nyo. Mag-a-appear naman na dyan automatic yung latitude at saka longitude. Then, close nyo lang. Next, yung kaninang finil-upan natin na service request form at saka company registration, di ba sinave nyo siya as PDF? So, i-upload nyo yan dito together with your LTO. So, dapat nasa isang file lang siya. Naka-PDF or naka-RAR or naka-zip siya. Then, submit na. Okay, sa continuation nung kanina, di ba na-click na natin yung submit? So, once na-click nyo yung submit, may mag-a-appear doon na reference number. So, kunin nyo yung reference number. Then, yung kaninang chinek natin ng mga contacts, yung may email address ng EDPMS na pwede nating kontakin. So, kunin nyo kung saang area kayo, kung nasaan yung drugstore nyo located. Then, kunin nyo yung email address ng naka-assign doon. Then, yung ginawa ko, nag-email ako doon, tapos parang yung sinabi ko, good day, our drugstore, ganito, would like to request for account registration. Please see reference number below and attach file for your reference. So, nilagay ko yung reference number na nag-appear after natin i-submit. Then, in-attach ko din yung, kung ano yung in-attach ko dun sa sinubmit natin kanina, which is yung copy ng LTO, yung service request form, at saka company registration form.
So, nung time na nagpasa ako, July 6, nag-reply din sila na na-receive na nila. Then, kinabukasan, nag-send na sila ng instruction kung paano i-download yung EDPMS na offline at saka bibigyan na din kayo ng username at saka password. So, ifo-follow nyo na lang yung instruction doon para makagawa na kayo ng account at makapag-upload na or makapag-add na ng mga gamot na kailangan nating i-add doon sa system. So, yun lamang po. Sana may natutunan kayo. Thank you po.